Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tayo po ay lubos na magpapasalamat sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala nang sa ganun ay napabilang tayo sa mga taong naala-ala niya ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dakilang Quran na kailanman ay wag na wag kayong mamamatay malibang lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sasaksiyan po natin na walang ibang dapat sambahin maliban lamang sa nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya po ay nagsumikap nang sa ganun ay may palaganap ang relihiyong Islam dito sa buong mundo, sa buong daigdig. Hindi po siya naabala na kahit na may nasagasaan siya, sinikap niya na may palaganap ang katuruan ng Quran, ang pag-alamin ng Quran at ang katuruan ng Quran. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi po siya naabala kahit anuman ang ginagawa ng mga taong hindi na nanampalataya sa kanya, ay hindi naging naabala siya para ipagpatuloy ang pagpalaganap ng kautusan ng Quran. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kaya ang Quran ay napakahalaga sa ating mga Muslim. Kaya ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi na hadis an Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ang pinakamainam sa inyo, sabi ng ating mahal na propeta, kung sino man sa inyo aralin ang Quran at ipagturo ang napaloob sa Quran. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, bimaana ang Quran ay napakahalaga sa atin mga Muslim. Bakit? May kasabihan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino man sa inyo ang laging babasahin ng Quran sa loob ng pamamahay ninyo o sa loob ng inyong mga tahanan, laging binabasa ang Quran, ginagaranti po ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isa na yun sa makakatulong sa atin. Makakatulong na yun sa pamilya, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yun po ang dahilan na dumadami ang mga gawain na mabuti ng pamilya na yun, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At iba pa doon, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag laging binabasa ang Quran, iman al-hadis, sa loob ng inyong mga tahanan, ang mga satanas ay makipagsialisan sila. Makipagsialisan sila sa doon sa loob mismo ng inyong tahanan. Ang laging dumadalaw sa inyo, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga malaikat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang sabi ng ating mahal na propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal bayta alladhi yaqra'u fihi al-Quran yattabi'u ala ahlihi wa yaktharu khayruhu wa tahduruhu al-malaika wa tahjuruhu syaitan. Pero ang masaklap, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sabi ng ating mahal na propeta, wa innal bayta alladhi la yaqra'u fihi al-Quran yadiqu ala ahli
wa yaqillu khairi wa tahduruhu sayatin wa tahduruhu sayatin wa tahjuruhul malaikah. Kapag ang isang tahanan ng isang taong Muslim na hindi lang binabasa ang Quran doon mismo sa loob ng tahanan ninyo, ano ang hatol ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mahihirapan ang buong nakatira sa bahay na yun. Mahihirapan sila. Mahihirapan silang mag-isip. At masaklap doon sabi ng mahal na propeta, makipagsialisan ang lahat ng mga malaikat ng Allah at laging bibisita sa iyo ang Satanas, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pinakamainam na gawain ng isang taong Muslim. Kabilang po sa pinakamainam na gawain ng isang taong Muslim ay ahasinukum akhlaqan. Ahasinukum akhlaqan. Yan po ang sabi ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kabilang po sa pinakamainam sa ating mga Muslim sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kung sino man sa atin ang pinakamagandang asal. Pinakamagandang asal. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, mayroon pong ginawa ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang guidelines natin ng mga Muslim. Nandiyan po ang Quran. At hindi pa sapat sa Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran. Gumawa pa siya ng isang taong tularan natin, huwaran natin, ng magagandang asal o napakadakilang ugali. Sinabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Qalam, ayah number 4. Sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, ikaw na ang nagtataglay ng magandang ugali. Ikaw ang nagtataglay ng pinakamainam na asal. Bakit po natawag ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya na po ang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagtataglay ng pinakamagandang ugali? Dahil ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kaya po siya natawag. Sa Quran, binabanggit sa Quran na siya po ang pinakamainam, na kung saan ay huwaran ng kagandahang asal. Dahil ang ating Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi po siya nagdadalawang isip. Hindi po siya nagdadalawang isip. Hindi siya nag-alinlangan sa pagsunod niya sa anumang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, at iniiwasan niya anumang inipagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang na po sa magandang asal ang mga taong sinisikap nila na maitaguyod nila, ma-implement nila, maisagawa nila ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din sa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis, sabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni yawmal qiyamati ahasinukum akhlaqan wa inna abghadukum ilayya wa ab'adukum minni yawmal qiyamah at-tartharun wal mutasaddiqun wal mutafayhiqun. Sabi po ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tunay na nagmamahal sa akin, sabi ng ating mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at malapit sa aking pagdating sa pagkabuhay muli, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaong mga taong napakaganda ang kanilang asal. Napakaganda, napakabuti ang kanilang asal.
Yun po ang sabi ng Muhammad SAW. Kung gusto natin, tayo po ay mapalapit sa Prophet Muhammad SAW pagdating sa pagkabuhay muli, atin pong sikapin na mapabilang tayo sa mga taong mabubuting asal. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang masaklap, sabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang nagagalit sa akin, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at mga taong lalayo sa akin pagdating sa pagkabuhay muli, yung mga taong at-tartharun, al-mutasaddiqun, wal mutafayhiqun. Qalu ya Rasulullah, kada alimna at-tartharun wal mutasaddiqun, fama al-mutafayhiqin ya Rasulullah? Qal al-mutakabbirun. Sabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinaka mapalayo sa akin sa kabilang buhay, sabi ng ating mahal na propeta, ay yaong mga taong as-sarsarun. As-sarsarun, yung mga taong nagsasalita na may halong pagmamalaki, kahit natutuurin ang kanyang sinasabi. Pero pag siya po ay nagsasalita, siya po ay tumayo. Siya po ay tumayo para magsalita, ay may halong pagmamalaki, may halong pagmamataas, may halong pagmamaliit sa kapwa-tao. Yung po ay tinatawag na tartarun, sabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung po ang mga taong pagdating sa kabilang buhay, sila po ay lalayo sa akin, sabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. May isang sahaba nagtanong kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kada alimna al-thartharun, alam ba namin kung ano bang ibig sabihin ng thartharun na binanggit mo ya Rasulullah? Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mutakabbirun. Ibig sabihin, ang mga taong mapalayo sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating sa pagkabuhay muli, ay yaong mga taong ang lalaki ng kanilang mga kiber. Nagmamataas. Pag sila ay nagsasalita, may halong pagmamalaki. May halong pagmamataas. Yun po ang mga taong palatandaan na sila po ay lalayo sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating sa pagkabuhay muli. Kaya mga kapatid sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng sabi ko kanina, ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ay gumawa siya ng guidelines. Yun po ang Quran. Yun po ang Quran. Kaya sinabi ng ating Pangulo na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang mga taong lalayo sa akin ay yung mga taong al-mutakabbirun. Ang mga taong mutakabbirun. May ginawa ang Allah subhanahu wa ta'ala halimbawa ng mga taong mga mutakabbir. Tulad ng nakabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dakilang Quran. Sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Qarun. Si Qarun mismo ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng huwaran ng mga taong nagmamataas, mga taong napakalaki ang kanilang kiber. Sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Qarun ay kasama po sa tauhan ni Musa alayhi salam. Binanggit ng Allah, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabaga alayhim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu la tanu'u bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Si Qarun ay binigay, idipresenta sa atin ng Allah sa Quran, na kung saan ay siya po ay tularan ng mga taong nagmamalaki dito sa ibabaw ng mundo. Inna Qaruna min qaumi Musa. Sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Qarun ay kasama po siya
sa pamayanan ng Musa alayhi salam. Nung nakita niya ang kanyang sarili, na binigyan siya ng Allah, pinagkalooban siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan, masaganang kayamanan, ang tingin niya sa sarili niya ay malaking tao na siya. Dahil napakalaki ang ipinagkaloob ng Allah ta'ala sa kanya na kayamanan, masaganang kayamanan. Sinabi ng kanyang tauhan ng ating propeta na si Musa alayhi salam, Qarun, huwag ka masyadong magmamataas, huwag ka masyadong magmamalaki, huwag mo masyadong ipagmamalaki ang ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, Qarun. Ang sabi po ni Qarun, ang sagot ni Qarun sa mga tao na yun, na sumuway sa kanya para i-guide siya, nagbabasakali ang mga tao ng ating prophet Musa alayhi salam na baka papatawarin pa ng Allah subhanahu wa ta'ala si Qarun. Ano po ang sagot ni Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Yan po ang matindi. Qala innama utituhu ala ilmi indi. Ipinagkaloob sa akin ang masaganang kayamanan na ito dahil sa aking kaalaman. Dahil sa aking kaalaman. So ano po ang parusa na ibinigay ng Allah Ta'ala kay Qarun? Binabanggit sa Quran, fakasafna bihi wa bidarihi al-ard. Nilunok siya ng lupa, nilamon siya ng lupa kasama ang kanyang tahanan mismo. Hindi tulad ng ibinigay sa atin ng Allah na huwarang ng mga taong nananampalataya. Sinabi Allahu Musa alayhi salam, Nabi Allahu Musa alayhi salam, pag siya po ay binigyan ng Allah, pinagkalooban siya ng Allah, na anumang ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga biyaya, ang kanyang sabi, hadha min fadli rabbi. Nabi Allah Sulaiman alayhi salam, hadha min fadli rabbi. Ito po ay kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po ang palatandaan sa mga taong nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kabilang po sa pinakamainam sa ating mga tao na nababanggit ng ating propeta sallallahu alaihi wasallam, na pinakamainam sa mga tao dito sa ibabaw ng daigdig, yung mga taong tala umrihi, yung mga taong binibigyan ng Allah ng mahahabang buhay dito sa daigdig, dito sa ibabaw ng mundo. Ayon sa hadis ng ating Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Ang pinakamainam, sabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sumasa kanya nawa ang kapayapaan, ang pinakamainam sa inyo, sabi ng ating mahal na propeta, ay yaong mga taong binibigyan ng Allah, pinagkalooban sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mahahabang buhay dito sa ibabaw ng mundo, at sinamantala nila na gumagawa sila ng kabutigan tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod nila sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na si propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang masaklap, sabi ng ating mahal na propeta, ang pinakamasama sa inyo, sino mang sa inyo ang binibigyan ng Allah ng mahahabang buhay, sinamantala nila ang buhay na binibigay sa kanila sa pagsagawa nila, pagsuay nila sa anumang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila po ay gumagawa ng masama dahil ang tao
dalawang klase ng tao, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May isang tao na kung saan, sabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, innan nasa nasan mafatihul lil khairi wa maghaliqul lisyarri wa innan nasa nasan mafatihul lisyarri wa maghaliq lil khair. Dalawang klase ng tao, sabi ng ating mahal na prophet sallallahu alaihi wasallam. May isang tao na sila po ang maging susi sa pagsagawa nila sa anumang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sila po ay maging susi kung papaano nila pigilan ang mga masamang gawa. Sabi ng ating Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May isang tao naman, sabi ng ating mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam, sila po ay maging susi ng pagsagawa ng anumang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na si Propeta sallallahu alaihi wasallam. At mayroong tao na sila pa ang mangunguna sa pagsagawa, paglabag, pagpigil, pagkandado sa mga gawain masama. Yun po ang klasihan ng mga tao, sabi ng ating mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ang pinakaswerte, sabi ng ating mahal na propeta, ang pinakaswerte doon, sa dalawang klase ng tao doon, fatuba liman ja'alallahu mafatihul khaira ala biyadihi. Ang pinakamainam doon, sabi ng Prophet Muhammad sallam, kung sino yung ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila po ay mangungunahan sa paggawa ng anumang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila po ay maging susi kung papaano isagawa ang kautusan ng ating dakilang Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng kanyang kamay, sabi ng ating mahal na prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakamainam sa tao na yun, kung ikaw ay maging susi ng paggawa ng kabutihan sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakamasama naman doon, sabi ng mahal na propeta, wa wailul liman ja'ala Allahu mafatihul lisyarri wa maghaliqul lil khair. Ang pinakamasama doon, sabi ng ating mahal na prophet sallallahu alaihi wasallam, na yung sino yung tao na siya po ang maging susi para isagawa ang anumang labag sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala at siya pang maging susi para makandado, para ma-stop, para mapigilan ang gumagawa ng kabutihan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wali'auzubillah, mga kapatid sa pananampalataya sa Islam. Sana po hindi tayo mapabilang sa mga taong silang maging susi ng pagsagawa ng anumang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, lagi po nating isa sa isip na ang buhay natin dito sa ibabaw ng mundo ay pangsamantala lamang. Pangsamantala lamang ang buhay natin dito sa ibabaw ng mundo. Lagi nating isa sa isip natin ang kasabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kayong mga taong nananampalataya sa Allah, kailanman ay wag na wag kayong mamamatay maliban lamang sa kayo ay mapabilang sa mga taong nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, kayong mga taong nananampalataya, la tamutunna illa wa antum muslimun. Wag na wag kayong mamamatay maliban lamang na kayo ay mga Muslim, tunay na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na may
pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahi wa li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.